Hi, I'm Ryan Rodriguez and this is my Java IO programming. Bago kayo gumawa ng program, kailangan you must install the JDK. This one. Hindi magraran ng mga program niyo kung wala kayo na. And this is my program. Import java.io. Ito yung package na kung saan ka pwedeng mag-input. Public class. Ito yung class name ko, mixer1.raob. Static int n1, n2, sum. Ito yung variable. Buffered reader. Ang meaning ng buffered reader is a method used in getting input from the keyword. Yung try naman, ito yung block of code you attempt to execute while acknowledging that an exception might occur. Ang itatry nyo nasa loob ng statement niya. Ito, system.out.print, ibig sabihin magpiprint na enter input 1, then yung variable na n1 siya yung mag-hold sa input mo. Integer.parseInt, it means na integer lang pwede mong input, bawal yung decimal number tsaka string or letter. In that read line, it means na mag-i-input ka na dito. Pag wala ka nito, hindi ka makakapag-input. So next is the ganun din, katulad siya ng system.out.print, enter input 2. Yung n2 naman na mag-hold sa pangalawan yung i-input. Catch. Dito napapasok lahat yung mga exception. Number format exception, it means na kung yung in-input nyo is not a number, lalabas to system.out.print invalid input. Siya yung magka-catch ng mga exception. Catch ay exception, means yung input nyo mali, so lalabas error. Dito na tayo sa method. Sum is equal csum n1, n2. Nasa loob ng parameter niya is n1 and n2. So pag may method, matuthrow siya dito sa static int csum int x. Yung int x siya yung mag-hold ng n1, while the int y siya yung mag-hold ng n2. C is equals to x plus y. Yung sum nitong dalawang input nyo is equal to C, so return Z. Ibabalik niya dun sa sum ng equivalent ng sum is yung sum ng dalawang in-input nyo. Ngayon, irara na natin siya. I-save muna natin. Then open tayo ng command prompt. Processing. Ito na siya. So cd desktop, kasi nasa desktop na kasi yung program natin. Path, kailangan natin ng path d2sdk 1.4.1_0. Kaya yung path ko, kasi makikita natin dito sa C, yung pinat ko C j2sdk 1.403/bin. Ito siya. Ito yung lahat ng laman ng pwedeng mabasa ng command prompt. So enter java, next class name, then java. Itong java kung to, nasa loob siya nung pinat natin, java. Kung wala ito dito sa loob ng bin, dito mababasa ang java dito sa command prompt. So try natin kung may error or wala. Ngayon nagpa-process siya, may error,
cannot resolve symbol. So babalik tayo sa program natin. Wala siyang declared kung ano ba siya, kung int ba siya or float or string. So lalagyan natin siya ng int. Control, isi-save na ulit natin, then run again. Processing. Ito, wala na siyang error. So Java Mixer 1 REOV. Ito na siya. Enter input 1. Kung makikita nyo, itong system.out.print na to, enter input 1, nandito na siya. Then n1 integer.parseInt, mag-i-input na yun, 24. So enter input 2, next nandito, then 13. Itong 13 na to, ito yung n2. So the sum is 37. Try naman natin yung try catch kung talagang papasok siya. Dito natin enter input 1. So try natin na 24.1 integer.parseInt yung sa kanya, so bawal siya, and number format exception. So pag ganyan, integer siya pero hindi integer ang input mo, invalid input, ito siya lalabas. And next is the GUI. And this is my GUI, graphical user interface, and this is my program. So import java.out, import java.event, import javax.swing. This is the packages. Public class Spexer 14. So this is my class name, label, button, text field. This is my, ito yung label sa program ko, num1, num2, ans, button C, isa lang yung button, text field n1, n2, n3. Ito yung main, public static void main. So ito yung main. Itong system.exit 0, kung wala ka nito, wala kang gantong close button. So nilagyan ko siya para pwede natin mag-close natin siya yung program pag na-run. Then set layout, set visible, true. Pag pinalis mo to, hindi siya makikita. Tsaka kung aalisin natin siya, hindi natin makikita yung object, yung frame. Set size, yun ang size nga ng frame. Then num1, new label, ito yung text ng label natin, num1. num1.setBounds, ito yung x-axis, y-axis, then length and height ng label. Add num1, it means na i-add natin yung num1, yung label din sa frame. Katulad din siya ng kasunod. Yan. Yan sa button, dito lang tayo nagkaroon ng dagdag. Action listener this. So action listener, ito yung may action. Pag pinindot ito, may magpa-function. So papasok na tayo dito sa public void action perform, action event KV. So may try ulit tayo. Alam niyo na siguro kung ano yung try, napaliwanag ko na ng una. So ito yung tatry natin. Simula dito hanggang dito. So x integer.parseInt n1.getText. So yung n1 natin is text field. So i-get text niya kung anong laman ng text field natin, kukunin niya. Yung y integer.parseInt n2.getText ulit. So integer.parseInt, so integer lang ang kukunin niya. Pero kung hindi siya integer, katulad na kanina, number format exception, lalabas na, magpa-pop out naman to. Ito sa swing option pane that show message dialog, the input must be integer. So ito na siya. If jb.getSource, it means na kung pindutin daw natin yung button C kung saan ang text niya is compute,
ito yung mangyayari sa kanya. A.setText. Yung A natin is another text field. Set text, it means na yung isusulat dun sa text field natin ni A. Sum, method siya. Kita nyo. E di babato siya dito sa dito. Sum, int j siya mag-hold ng x, int k siya mag-hold ng y. So, int p is equals to j plus k. Yung sum nito, yung dalawa is equivalent to p. So, return p, ibabalik siya dun sa method na sum. So, ang di-display natin is yung sum ng dalawang input. So, try natin i-run. Save. Java set texture 14 Java. So, tingnan natin kung may error siya. Processing pa. Medyo mabagal na. Oops, may error. Yung X. So, X, wala siya dito. So, wala siyang, kung ano siya, katulad ng kanina, int siya. So, save ulit. Run again. Processing. Wala na siyang error. So, Java texture 14. Hinintay po natin yung object. Ipa-process pa po siya. So, ito na. Ito na siya. As you can see, ito po yung label, num1. Here. This is the num1, num2 label. So, may label answer, compute button, text field. Ito yung text field niya. Then, text field 2. Ibig sabihin nitong set a.setEnabled false means bawal natin siyang i-edit, bawal natin lagyan ng kahit ano, basta kailangan lang dyan set text para magsulat. Hindi katulad dito, pwede tayo mag-input ng 2, input ng 4. So pag kinlik natin yung compute, lalabas yung sum, then 6. Pero kung ulitin natin siya, i-run ulit natin para try natin yung exception. Try natin yung exception. Kung may magpapa-out talaga. So, try natin letter S. Because hindi siya number. Pero ito number, lalabas dyan. Oops, the input must be integer. Ito po yung pop out na lumabas. Ito. So, nasan na siya? Ito. The input must be integer. Okay natin. So, other the GUI interface that takes easier to use. Ito ay design in 1970 by Xerox Corporation's Palo Alto Research Center. Ang GUI program is composed of 3 times software: the graphical components that make up the graphical user interface, the listener methods that receive the events and respond to them, and the last is the application methods that perform the desired operation on the information. Sorry for sa huling information. Sorry ko na nailagay. That's all. Thank you.